Ang sama ng ugali mo! Oh, yan talaga ang buwelta ni Dr. Lauren Badoy, mga kababayan. Kay Sharon Cuneta, mga kababayan. Nabinastos si VP Sara. Oh. At dito sa viral post ni Dr. Lauren Badoy, mga kababayan, na may litrato pa ng dating asawa ni Sharon Cubeta na si Gabby Concepcion na naka-Duterte fist pa, mga kababayan. Ayon kay Dr. Lauren Badoy, nasabi daw ni Sharon Cubeta na mali ang choice ni Bangag for VP dahil dapat daw yung asawa niyang unggoy ay agree. Oh, sabi ni Dr. Lauren Badoy, mga kababayan. Dapat si Kiko daw ang katandem ni Bangag dati, sabi ni Sharon. Oh, agree naman si mga kababayan, si Dr. Lauren Badoy. Dahil bagay na bagay daw ang Bangag kay Kiko Matsing Pangilinan. Sana nga daw, mga kababayan, sila na lang ang nagtandem. Dahil tiyak hindi daw magiging presidente itong si Bangag na tinawag ni Dr. Lauren Badoy na Chupa Pips, mga kababayan. Mahilig Chupa Pips. Yeah! Dahil kapag si Kiko Matsing daw at si Bangag ang nagtatandem, mga kababayan, there is no way na mananalo si BBM. Natalo nga daw, mga kababayan, pagka vice president yang si Bangag dati, laban kay Lutang. Kaya nakipag-alyansa kay VP Inday. Oh, mamakaawa. Dagdag pa ni Dr. Lauren Badoy, mga kababayan, na ito daw si Matsing. Oh, na pinagmamayabang ni Shawi, mga kababayan. Ay ang nakuhang boto 9 million lang kumpara kay VP Sara na record-breaking, mga kababayan, na 34 million votes all in all. Malayong malayo ang agwat, mga kababayan. Pero at least daw, sabi ni Dr. Lauren Badoy, si Gabby Concepcion, tama daw ang choice. Tama ang kanyang desisyon na umiskerda na, mga kababayan, habang maaga. Dahil sa ubod daw ng plastic at ubod ng badoy nitong si Sharon Cubeta. Grabe ka, Dr. Lauren. At mabuti nga, na everyday sa kanilang paggising, ay ang nakikita nila, mga kababayan, ay mukha ng isa't isa na pawang mga plastic daw, mga kababayan. Mga user, mga kainsukang walang prinsipyo at mga ganid sa pera at kapangyarihan. Super bagay daw talaga, mga kababayan, ang mga iyan. Si Kiko at Shawi at si Bangag, mga kababayan. Di ba? Dagdag pa niyan. Ito ang kanilang usapan, mga kababayan, sa Bigwas ng Agila kay Ka Eric. I-subscribe ko ninyo, mga kababayan, ha, tungkol dito kay Sharon Cuneta. Kasi nakakatawa kasi yung mga di ba si Sharon Cuneta na mention sinabi. Sharon Cubeta. Maraming traction, mga umabot nito ng 4,000 yung nag-interact doon. Just 12 hours ago. You were saying there sa masegue lang kami ni Ma'am Lorena, hindi pa kami dyan tapos. Sabi mo nga, Ma'am Lorena, yung pang-iinsulto na nandito magnanakaw. Oo nga, andun mga magnanakaw, mga kababayan, sa harap nila. Tapos si Sara ang binanatan. Marcos Romualdez, pasimuno, punong salaring kriminal, all the criminal trails point to them. Kriminal. Si Sharon Cuneta, ang kanyang pinagdidiskitahan, si VP Sara. Si Abante din. Kagaya ni Abante, no? Si pambansang barker na tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro. Si Sara Duterte, ang inaatupag nila. Oo nga. Wala namang ninakaw na pera ang Sara Duterte na ito. Cleared by COA 3 times, unmodified findings, no adverse recommendation to file charges against her from the Commission on Audit. Ano ba ito, ma'am, ang inilabas ni Sharon Cubeta? Na nakisawsaw siya sa politika, maliban sa kanyang, may sinabi yata siya, ma'am, na kumalat din na you made the wrong choice for your vice president. Para nandun si Marcos sa gandiling nito. At sana si Matsing na lang daw. Tuwang-tuwa pa sila sa ginawa nitong pangungutya ni Sharon Cuneta. Dati-rati, no? Parang tirakwil nila si Marcos dati, mga kababayan. Diring-diri sila. Tapos ngayon, sana tayo na lang ang nagtandem. Diyos ko, Lord. Nung may concert yata. Tapos kasi diba si Sharon Cuneta mahilig concert na naman, ha? Next month, mayroon na naman yan. Buwan-buwan na sila, mga kababayan. Gastos yun na sa Palasyo Malacanang ng gobyerno. Yan, diba? Pero pakapangit ng ugali niya. Pangit ng ugali. Din, no? So anyway, tsaka user, tsaka plastic. No? So anyway, she said na, yun nga, na si
she looked at Bongbong Marcos and then said you made the wrong choice for the VP. But you know what, I do agree with her. I agree with her. Talagang sana si Bongbong Marcos ang vice president niya si Kiko. Dahil Kasi mas bagay talaga sila. At saka, Bangag at sana hindi president si Bangag ngayon kasi hindi naman Oo. wala si Inday, di ba? Kaya nga niya sana nga sila ang nagtandem, mga kababayan, no? Kaya nga niya binudol-budol si Inday at talagang niloko si Inday. No? Hawak-hawak kamay pa, pabait-baitan ng gago. Lahat sila, pamilya nila, no? Nakita mo, nagmamano-mano pa si Irene Marcos. Oh, Diyos ko, no, oo. Ang gurang, mga kababayan, na Irene Marcos na mas matanda pa kay Sara, nagmano kay Sara Duterte. Sarap batukan. Tapos kahit si di ba, sa ginamit nila. So hindi naman mananalo yan, natalo nga sa pagka-vice president yan si Bangag, no? So, Bangag. Tapos si Kiko, nakakatawa siya kasi Sonol, magsing! kino-compare niya si Inday kay Kiko. Hindi sila magkahalintulad, ang layo. 9 napakalayo. million lang bumoto kay Kiko. Tapos kay Ay, nako. Inday, 34 Sa million. 1/3. Oh. Diba? So, tama siya. She's correct. Sana sila. No, mas bagay talaga sila. Sana tayo na lang ulit. Ay, Diyos ko, At Lord. saka pareho silang Bangag at saka unggoy, mga kababayan. non-performers, pareho mga phony, Mainotil. parehong useless, no? Parehong kaibigan ng CPP, Parehong mga gonggong. plastic, walang totoong pagmamahal sa bayan. Napaka-fake, di ba? Ano yung sinasabi niya? Doon, saan titingin sa somewhere, whatever, yung kay Kiko, yung nag-wave siya dagat! sa, nag-wave siya sa, Dagat. dagat, gano'n. Tapos diba? sabay kain sa mga kababayan. Sa takip ng kaldero ang animal. Tapos parang nilagyan ng suka ba yun, mga kababayan? O gatas. Ang kanin. Tapos binudburan ng asin. Tapos kumain ng dahon. Pony. Magsing! Nakatiri, di ba? So talagang bagay na bagay sila. So I do agree with Sharon Cuneta that sana si Kiko Pangilinan yung naging bagay sila ni Marcos. Talaga? Kasi Lorraine, with or without Marcos, Sara Duterte would easily win the elections. Noong 2022, ngayon man, Given na yun sa kanya. Given na kay BP Inday. Need a Marcos Jr. or anybody from them sa lahi ng mga Marcos para mangibabaw siya sa politika sa isang patas at hayag na eleksyon. But Marcos will not win in 2022 election. Hindi mananalo ang Kung Bangag. hindi niya binitbit, niligaw-ligaw. Never. At binudol-budol si Sara Duterte. Binudol-budol? Sa niya, na delikado siya kay Leni Robredo. At pwedeng hindi nga siya nagtagumpay doon. So mali, na binitbit ni Marcos si Sara Duterte. No! Without Baliktad. Sara Duterte on the side of Marcos on 2022. Kaya nga hindi nga manalo si Bangag, mga kababayan, noong 2016 kay Lenny. Eto, naniniwala na talaga tayo, mga kababayan, na hindi talaga nanalo si Bangag. Diba dati dinidispute yan? So akala natin pag upo nila sa pagka-presidente, iimbisigahan nila, mga kababayan, tapos ipadedeklarang panalo si Bangag nun. Hindi tinanggap lang nila. So ibig sabihin, talagang talo si Bangag ni Lutang. Asan ka pa yan? Talo pa ni Lutang, mga kababayan, ha? Tapos ngayon, kung makaasa, akala na sila ang nagbibit-bit kay Sara. Lord, talo ka nga ng hadukin. Si Marcos ay hindi sigurado na makakabalik bilang magiging presidente muli ang isang Marcos. And to think, Ma'am Lorena, kung gaano kayo secure pati sila, ang boto ni Marcos Jr. according to Attorney Glenn Chong, Glenn Chong nasa na yan, ha? mga 18 million to 20. Dinaya, mga kababayan, dinaya. Sabi ni Glenn Chong, sila ni Glenn Chong, mga kababayan, di ba, ang kasama dati sa laban dyan sa Dayaan. Nakikipaglaban, mga kababayan, sa Pandaraya daw ng Smart Magic, and then later on, nilaglag din nila si Glenn Chong. Dapat sana si Glenn Chong ang kanilang noon, mga kababayan, pinaupong COMELEC commissioner. Dapat sana nalinis na yung COMELEC. Pero iba pala ang purpose Gagamitin nila ang exact strategy, mga kababayan, ng mga dilaw na mandaraya. Tapos sila na ngayon ang mandadaya. Lord, Bangag. 20 million lang. Ang layo. Almost 34 million ang boto ni Sara Duterte, mga kababayan. Kaya hinilot ng COMELEC para maging malapit-lapit naman. Hindi nakakahiya ng presidente 18 million Minagic lang. Samantalang ang Sara Duterte, 34 million almost ang boto doble. Mga kababayan, kaya yung sinasabi namin, Sara Duterte
with her candidacy can stand alone and win victory. Even Oo. si Senator Frank Drilon, sabi niya, there is no candidate right now that can beat Sara Duterte. Yeah. Unless Kahit si Winnie Monsod, kahit si Lucy Cruz Valdez, dilaw na dilaw ang mga taong yan, ha? there will be something that will happen in the political spectrum that will eliminate the factor like impeachment and conviction ni Sara Duterte. You know what, Eric? Even that I don't think is going to be an obstruction. Even that I think will really, the Filipino people will not allow it. Kasi I can see the fervor of the Filipino people for Inday, and we've learned that it is the people's voice that gets Yeah. followed, So ang going back to Adrian Bersamin and tying Bersamin. this one up, we're past the midterms na, 'di ba? So Yeah, past midterms na. kapag ganyan, yan na yung reckoning, nag-iisip na yung mga yung mga bulok na mga trap. Yan si Bersamin, mga kababayan, yung nagpagawa na daw ng affidavit, ha? Dahil takot, mga kababayan, ilaglag ni Bangag mag-isa. Mandadamay. Na politicians na yan na will it still benefit me kung sip-sip pa tong si Bangag, di ba? Si And the Bangag, answer is no, it's not gonna benefit you at all. It's he associating your name with Bongbong Marcos is a kiss of death. You must be as stupid as hell. Negative na nga eh, di ba? Ay, Diyos ko, sinong magpapabango kay Bongbong except kay Monkey, mga kababayang And matsin? anyone who tries to yung impeachment na yan, anyone who signs that impeachment for Inday will Tama ka, suffer Ate. the terrible consequences Terrible, on 20, terrible, by 2028. terrible. They're gonna get it from the Filipino Agree. people. Yeah. And speaking of consequences, Ma'am Lorraine, at sabi mo nga, kiss of death, destruction, and evil ang Mga evil! ng isang Marcos kapag ikilabit mo yan sa political career mo. Pero ito- Wala na eh. Talagang mga kababayan, ang bantot na ni Marcos. Si Ses Drilon pala yun, no? Sino pang endorse sa negative man? Kapal Mox. Wala namang alam kundi School Bukol One Ball University na Senate President na si Tito Soto na inilagay ng Malacanang para maging rubber stamp ang silent majority ng Senado. Nakakalungkot lang, pati yung nanay ni Leandro Leveste nakasama dyan sa silent majority na extension ng operation ng Malacanang ni Marcos para pagtatakpan ng sindikato ni Marcos. We're talking about Senator Ligarda na nawalan din po ng prinsipyo ng paninindigan. Anong nangyari dyan, sa nanay ni mga kababayan Leandro? Si Tito Soto right now, Ma'am Lorraine, kuhanan kita ng reaksyon mo. Bilang Senate President ay nagmalabis, according to Atty. Topacio and his group, sa sobrang pag-atake sa institusyon Ayun, oo nga. Kinasuhan nga ng ng contempt. Supreme Court. At coincidentally pala, mga kababayan, mayroon na palang jurisprudence na dyan sa contempt na yan. Dahil yung mga kababayan, lolo ni Tito Soto, mga kababayan, na contempt in court pala talaga. Noon pa, 1935 ata yun. For the same reason. Tatak Soto talaga itong mga animal, mga kababayan, one bull, na hindi rin ginalang ang Korte Suprema. Nakakatawa, mga kababayan, na umulit na naman ang kasaysayan. Because Lolo ni Tito Soto, ganyan din pala. At apparently, mga kababayan, yan din ang gagamitin ngayon na rason, na jurisprudence, na bakit dapat ma-contempt in court itong si Tuta Soto. with finality ang issue about the impeachment complaint ni Sara Duterte last year. At nagmamaktol siya, kulang na lang maguramentado siya. Rumentado dyan! Buhusan ng gasolina ang Korte Suprema upang mawala na ang mga hukom ng Korte Suprema. So ngayon, gusto niya mag-retire, mga kababayan, na lahat ng Supreme Court justices. Tapos gusto niyang sirain ang konstitusyon. Palitan na para nang sa gayon mapalitan din itong Supreme Court. ngayong hapon sa Philippine Standard Time mga 1:30 in the afternoon, we were made to be notified na mayroon pong filing of contempt charges Yan! at the Supreme Court against Tito Soto. Ayan Ma'am, na! your reaction, please. You know what? I'm so grateful for that group, no? Sila Atty. Topacio, that group, sila Jing Paras, etc. No? Kasi talagang kung if not for them, no, napakahalaga nito, napakahalaga ng mga laban na ito kasi ang ating ang ating Supreme Court, no, pinakamataas na hukom. The role that it plays in a democracy is essential, no? Therefore,
to undermine its authority in the manner in which si Juan Bol did it, hindi yan maliit na bagay kasi nga Oh, kung sino pa yung bobo, mga kababayan, no? Yan pa ang ano. we lose important things in our life when we let go, when we allow yung the chipping One of ball? our democracy, 'di ba? Yung pakonti kasi wag na pabayaan na natin, wag na lang natin. Pero ito napakahalaga na this group is taking a stand and making it very clear at talagang pinoprotektahan ang Supreme Court, no? Kasi Si ano din, mga kababayan, di ba, nagkakaso din ng contempt si Ngiwi napakawalang Percival na sinabi niyang Supreme Court is the Supreme Cuddler of Duterte. kwenta ng isang bansa na walang respeto sa Supreme Court. Correct. Wala tayong yung hipos ba, no? Even if I didn't agree with the decision of the Supreme Court about Judge Malagar, kasi si Judge Malagar said that ang CPP, NPA, hindi daw terrorist organization. Hello, ganyan. Even though Oh, bakit si Doc Lorraine dati, mga kababayan, pinarusahan ng korte? 'Di ba? Hindi nga siya nakakuha ng patas na doon, mga kababayan, na kanyang side. Tapos itong sina Soto ngayon, garapal na masyado, mga kababayan, blatant na ang pambabastos. even if I didn't agree with that, no, with their decision, wala ka, hipos ka. Hipos is means quiet. May Shut up. respeto mo, ma'am. Respeto kasi sino bang kausap mo si Aling sino bang kausap mo si Sharon Cuneta, 'di ba? Hindi, o si Bangag, di mo siya kausap mo ang Supreme Court, no? Kataas-taasang hukom ng Pilipinas. So meron kang linya, pwede kang hindi mag-agree, may kalayaan kang magsalita, pero may linya ka. Pero ito si Juan but that Bol, is a kasi Supreme nga Court. bayaran at talagang naunsyame yung kanyang mga plano na hinig yung laman niya yata maging vice president, and then eventually kung mamatay na daw si Marcos, mga kababayan, siya na Vice presidente. President. Vice President. Yan, lampas na lampas siya. So, buti nilalagay siya Lasing na siya sa mga kababayan, the thought na magiging vice president na siya and then magiging presidente. sa lugar kasi mahalaga yon sa ating demokrasya. Kapal lang face. I will sustain the point of Ma'am Lorraine, dudugtungan ko lang yon. Yeah. Ang Korte Suprema po ay hindi nangingialam sa function ng Senado o function ng Kongreso tungkol sa impeachment. Inilulugar niya ng tama, ng naaayon sa batas. Oh, At hindi para hindi maabuso o binigyan lang sila ng mga kababayan, proper procedure para hindi mag-abuso. Yan ay function, duty, and obligation of the Supreme Court. Kasi walang ibang pwedeng mag-review ng batas, Supreme Court lang. Walang ibang pwedeng magsabi na ito ay nakabatay sa Ayaw saligang nilang sundin ang Supreme Court. Sino susundin nila? Si Tuta batas. Soto. Ito ay mali, ito ay unconstitutional, ito Napaka-stupido ni The Soto, final mga arbiter kababayan. of law is Supreme Court. Oh. And when actions Mas- of other mas final branches of pa the daw government become apparent Si Soto ang gusto, mas final pa daw, mga kababayan. More supreme than the Supreme Court. Oh, tuta talaga. abusive, there is no other entity in our government Abusive. sa ating struktura, binanggit ka ni Ma'am Lorraine, na pwedeng magsabi lumalagpas ka sa batas. Wala yan sa batas. Only the Supreme Court can do that. Kay Tito Soto, hindi niya kinikilala yung judicial authority of the Supreme Court to review Wala. actions Wala. of any branch of the government that may pertain to possibility of violation of the law and infringement and violation of the Constitution. Sabi niya, wala, hindi yan pwede sakupin ng Supreme Court kasi Sabi nga niya, mga kababayan, pwede daw labagin and then unanimous mistake. independent kami, kulukoy. Kolokoy Hindi ka talaga. independent in terms of the entire operations of the Oh. government. You are independent. Ang mga kababayan, trabaho ng Supreme Court, yan, specialized sila dyan, mga kababayan, sa expertise tungkol sa batas. Now, pagdating sa ibang bagay, legislation, mas lamang kayo kaysa sa Supreme Court. Pero pagdating sa sa interpretation of the law, lamang ang Supreme Court, hindi ikaw, Soto. Bobo ka lang. Independent only in your functions. But in the operations of the government, there is an integration. Ang hirap ba, kababayan, of no? law. Ang hirap makipagdebate sa bobo, no? Dahil hindi talaga, mga kababayan, na hindi nakakaintindi. Mauubos ang energy mo, mga kababayan, sa kaka-explain. Hindi maiintindihan, mga kababayan, ng taong bobo. At ang mahirap pa, para sa kanila, mga kababayan, ikaw ang bobo.
Ikaw ang hindi nakakaintindi para sa mga gunggong na to. Integration of functions, and the Supreme Court is the one that will decide kung ang ginawa nyo I ay was nakaayon the sa one. batas. Sumobra sa batas, nilabag niyong batas. Not about your complaint about Sara Duterte, but about how you violated the law and the Constitution, Ma'am Lorraine. Ang ganda-ganda nung decision na yun. Tsaka yung makita mo, government in motion, ang ganda nung tayo ng Supreme Court kasi ang ginawa nga nila ay yung impeachment process na napakahalagang proseso sa isang demokrasya na habulin ang mga abusadong mga officials na dapat mo siyang ma-impeach, no? Ginamit nila pamumulitika, inaabuso nila ang kanilang poder. Katulad ng ginawa ni Marcos, Marcos. inabduct si PRRD at dinala sa The Hague. Sobrang pang-aabuso yun. Sobrang ang bigat ng kamay, pinagbubuhatan tayo Grabe ng kamay. talaga. So, Oo. Yan mga kababayan, blatant na yun na abuse of power. ang ganda nung checks and balances, no, na merong at least tumatayo dyan at sinasabihan itong mga bulok na mga Bulok! abusado, Bulok! mga politikong ito na hindi nyo pwedeng gawin yan. Yan. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi, ang ganda-ganda ng binabasa ko pa rin hanggang ngayon, and Ganda, ma'am. the majesty of the law, no. I really am hearing the voice of my father. No, I really miss my father, And and I your really, father was also justice, eh. yeah, I was a Baka hindi justice. nakaka-recall lang natin. Ito si Dr. Lorraine Badoy. Doktor, mga kababayan ha. Medical doctor. Ang tatay na, justice. Ang father po ni Ma'am Lorraine ay the late Justice. Anak Lito man, no? Badoy. Justice po yun ng Sandigan Bayan. Yeah, tsaka hindi siya magnanakaw, prinsipiano siya, May- tapos Hindi nga siya nagpabayad para pigilan ang issuance of arrest order. House Laban kay arrest. Estrada. Yung house House arrest din. Kasi sa anong sabi nga niya, ma'am, sa desisyon na yon, pantay-pantay. pantay-pantay ang lahat. Pantay. Okay, whether you're a prince or a pauper, kay mayaman ka, kay mahihirap, lahat tayo pantay-pantay. Pero Ganyan mga kababayan dapat, no? Oo, tsaka hindi mo kailangan ng house arrest kasi bakit? Porket naging president, lahat tayo pantay-pantay. Diba yun ang sinabi niya? Siya ang gumawa ng desisyon na yan, di ba? Oo, pero nag-retire siya in the middle of it all. Tapos binigyan ng house arrest si Erap. Wala ang tatay ko doon. No? Tapos na siya. At saka nung na raffle yung case kay Papa, agad-agad may bribe, no? Ayun, 75 million, no? Pero yung Talaga mga kababayan, no? Grabe ang dumi ng dito, no? Ang justice system. May nado na, tinangkang i-bribe. Sa wedding, 25 years ago. 25 years ago, yes. You know what? Malaki yun. Hindi man lang kumurap ang tatay ko. Kasi pero nakita ko yun buong buhay ko, hindi kumukurap ang tatay ko. So, pagka ganyan, hindi kasi siya kurakot. Hindi napakasimpleng tao. So, nakikinita ko ngayon, itong mga Supreme Court justices, no, na binabribe yan, sinusuhulan yan, for sure. Kasi nga may Yung sa kaso ni Tatay Digong mga kababayan, naniniwala talaga tayo na mayroong magic dyan. Bakit ngayon, 1 year na mga kababayan, wala pang desisyon ng Korte Suprema. 1 year na. may lumabas na nga na ng korte sa Delaware na si Martin Romualdez ay nag-bribe ng Supreme Court, no, na justices. So, nakikita ninyo kung gaano kabulok itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yung kapabuyan nila, na tingin nila pwede nilang gawin yan. Pero naman, as if naman kailangan pa natin ng more examples, talagang the worst talaga, halang ang sikmura ng mga ito, no. So, halang. Yun yung maliwanag. Masarap sa napag-usapan pa itong kwan eh. Kaso naman, you have also to take some time and ako rin may schedule. Pagbalik natin, Ano kaya visa nitong si Dr. Badoy, mga kababayan? Asylum ba? Wala namang balita na asylum ang kanyang hinihingi sa sa Japan. Andun siya sa Japan daw ngayon, mga kababayan eh. Buti naman, naka-escape siya, mga kababayan, dahil grabing panggigipit ng mga bangag dito sa Pilipinas. Pero si Ka-Eric, ang tapang. Wala rin napuntahan si Ka-Eric. Pwede nang pumunta si Ka-Eric sa ibang bansa, mga kababayan, pero laban lang. Sana nga lang, mga kababayan, hindi sila masyadong madala sa kanilang tawag ng damdamin at makasabi sila ng pwedeng gawing rason ng bangag para i-incite into sedition. Alam niyo naman, mga bangag mga siraulo. Yung paghurumentado ni
Rafi Tulfo. Bakit Ay, napatuloy Tulfo. na Ah. kini-carry ng, ng Meta, ng Facebook? Yan din si Tulpok, no? Ay, nako, bulok. Ang Tagapagtanggol na rin, di bangag. viral video ng sex scandal na na-involve ba ni Marcos at AI ni daw. Lisa. So, muntik na niyang sugurin at bugbugin. Muntik niya bugbugin talaga, mga kababayan. Napamura pa siya on the record. Sa Senado, ang mga country representative ng Facebook, ng Meta, no? Meta ang hinabol niya. Si Rafi Tulfo, ma'am, OA na OA, ano? Nga. Meta ang hinabol niya, ba't hindi si Dean Chase? Kaya nga, tapos si Marcos at si Lisa, tameme. Wala. Pati nga Malacanang, mga kababayan, wala mang sinabi na tungkol doon, deadma. Overacting lang. Si Tulpok, magkano kaya, no? Duda tayo, mga kababayan. Nabayaran yun si Tulpo siguro ng, wala natin kung sino, para ipagtanggol sa bangag. Feeling lang natin. Overacting dahil daw bakit niya tinatanggal? Alam mo, fake yan. alam mo, nakakatawa sila, no? Nakakatawa sila kasi nakikita ko ngayon, bawat galaw nila, ang goal talaga nila 2028, di ba? So, pumupustura talaga sila at lahat sila, Pumupustura ang demonyo. Presidency, Vice Presidency, higher office, na nakakatawa kasi, ang paniniwala ko kasi talaga, the ones who are most qualified for office, no, for it, are the ones who don't want it, and that would be indicted, no. Itong mga naglalaway diyan, ako po, Naglalaway. Joseph, naglalaway yan kasi gusto nila makanakaw ulit, or gusto Yan sila nila Tulpo, pambayad sa Viva Max. yung siguro Lord. kapag John Vic gusto niya magbida-bida ulit, yung Marsha mga ganyan-ganyan, Marsha FB posing, they love the perks of the job, they like you know what my experience Papayaman, magnakaw, mga kababayan. Yan lang. now with PRRD, why I love him so much, no, when we were in Malacanang, parang you could tell that for him, hindi siya attached, no? Tapos sinasabi niya sa amin, tsaka sinasabi niya sa mga tao, hindi akin ito, punta kayo dito, tapos Magre-retiro na sana yan si Tatay Digong, mga kababayan eh. Magpapahinga na sana siya, mga kababayan, sa politika. Kaso nga lang, parang challenge siya, mga kababayan, for the last time. Subukan mo namang tumakbo sa pagkapangulo, tapos ang kukulit na naman ng mga kababayan, ng mga tao, pagkabilang na tayo sa pagkukonvince si Tatay Digong. At gusto niya talagang mga kababayan, gustong change. Kaya nga change is coming, di ba? Pagbabago dahil sawang-sawa na siya sa mga kabaluktutan na nangyayari sa bansang ito. Kababuyan. Kaso nga lang, mga kababayan, it cost him his freedom. Minsan na naisip natin na sana hindi na lang tumakbong presidente si Tatay Digong. Para sana freeman pa siya ngayon, mga kababayan. Pero talaga tawag ng tadhana. You cannot escape the call of destiny. Never argue with destiny. enjoy lang natin habang nandito tayo, pero hindi yung enjoy na magpa-party ka na ang Pilipino Grabe. ay wala enjoy Si Marcos, mga kababayan, kung ano-ano na lang ginagawang dahilan para makapag-party. lang natin. Ang ganda ng table napkin natin, ang ganda ng tinan mo, maritime merienda libre, gano'n. Sa amin na taon ni Rodrigo Duterte, hindi ko narinig na nagpa-party sa Wala, never nag-party sa Malacanang, mga kababayan. Ay, andun, sosyalan, la mierda, Diyos ko Lord. Si Bangag, every month, hindi pa nga natin alam, every week daw yung unofficial party nila, every week. Pero yung official na mayroon talagang parang asap, mga kababayan, at concert, every month. No. Kung Parang may mga fireworks. No. If there were the functions that I went to, there were official lang. functions. Simple. Official functions. So, simple siya pero elegante, good taste, no? Hindi Ganyan. yung So, parang may mga kung ano-anong Ngayon may concert, mga kababayan, may inuman pa. kaikan at ginagastusan ng millions of pesos. Mayroon pang mga mga kababayan, talagang production number. Para magpapunggahan sa loob ng Malacanang. Mayroon ng fashion show, andun nga si mga kababayan, no? Si asawa ni Cheese, si Heart Evangelista, tapos fashion show doon sa Malacanang. Lahat, mga kababayan, parang gustong magpa-impress kay Admiral. Ang buisit na palakang. alam mo si PRRD, very honorable man yan. Tsaka Very talagang honorable. kung ano yung ginagawa niya in private, no? Kunyari, kakain kami, maliit lang yung pagkain namin, simple. Hanggang sa in public life, very consistent siya. Yes. At saka yung pakiramdam ko noon, Eric, mga kababayan, parang lang kami mga ordinaryong tao
na Oo binigyan nga. ng extraordinary na duties, na responsibilidad. Ngayon, parang mga mga kababayan, feeling hari, no? Akala mo, ang gaganda, ang mukhang mga palaka, mga kababayang itsura. Ganon, hindi ko Feeling talaga Reyna, mauwas na to, bangag mga naman. ulo na to. Mga parang Grabe yung mga baliw, mga di ba? julul, Parang nabaliw sila, di ba, na papa-aresto ko kayo. Mga ganun, putang ina, pa-aresto, Jotang Geneves. inciting to sedition, tratado, di ba? Para siyang, Never nagkaso si PRRD Oo. sa karakter niya. Wala. Ang inang kinasuhan si Trillanes kahit binabastos siya. kasi nga, advocate, Sinasakyan niya pa. fierce advocate si PRRD ng freedom of expression. Oo. Tapos, minumura na siya babalik na rin pa, oh. speech, no? Pero sasabihin niya, Pabaliktarin pa siya ng mga kababayan, mga rappler na hapatay na daw ang demokrasya dahil si Duterte na. Ay, Diyos ko, Lord. enjoy your freedom of expression. Tapos sasabihin pa niya, Eric, alam nyo, mahal ko kayo. Maniwala man naiyak ako. Maniwala man kayo, hindi, mahal ko kayo. Enjoy your freedom of expression. Tapos yung mga CPP, enjoy ko mga... Patay na ang demokrasya daw. Magpapayap siya sa entablado. Yeah. Sa State of the Nation address. Yeah. Sinabihan niya na nirespeto ko kayo. Pero yung ipa-ambush nyo ang aking presidential security group at paano kung nandun ako at namatay ako tapos you're talking about peace talk? Ano kayo? Ayan, pinulbos mo yung kababayan, Tatay Digong. Ganon siya ka-prangka mag-deal. Walang ka-plastikan, kaya nga ang babag sa kanya eh. Rodrigo Duterte, as authentic as he is loved by the people. Because nakaka-identify ang mga Pilipino sa kanya. He is no different from them. He is one of them. You know what, Eric, after some time has lapsed, how many years that he stepped out of office, the funny thing is I see him even more clearly now when I look back, he was really a philosopher king. He was a warrior. Yeah, correct. He was a Philosopher king. lover. He's such a lover. He's such a lover boy. And he loves the Filipino people, loves the little children, loves the poor, and he... Mga bata, no? Yung viral video ng mga bata, mga kababayan, na ihagdan nila si Tatay Digong, dahil na-miss dan nila si Tatay Digong. Mga bata na yun, mga kababayan, ha? He was a magician. Magician. All of his archetypes talagang when I look meron sinabi kasi si Khalil Gibran, no, the poet, no, he said, The point. when you part from your friend, grieve not. For parang I'm sorry, I'm not ang sinasabi niya, grieve not because it's not a faithful because he will be clearer, your friend will be clearer to you as the mountain is clearer from the valley to the climber, no? So Correct. I see him so much more clearly now. I see his heart so much more clearly now, and the blessing and the privilege of my life was to have worked under the leadership of such a president, no? Correct. And that is what the Filipino people are missing on him. Yan ang nawawala na factor sa governance. Yung authentic, totoo, hindi magnanakaw, hindi bulatik, hindi abusado. Bulatik. Masakit magsalita sa mga kriminal. Sa mga kriminal. Pero kung law-abiding citizen ka, mga kababayan, napaka-satisfying dahil sa kahaba-haba ng panahon, mga kababayan, inaapi tayo ng mga sindikato, mga kriminal at mga manduruga sa gobyerno. Yung pagmumura ni Tatay Digong is a music to our ears, na minumura itong mga kawatan, mga abusado sa gobyerno, mga kababayan, mga kriminal, mga durugista. Tapos, ang nasasaktan lang, mga kababayan, yung mga kriminal. Kaya sila ang pumipiyak, mga kababayan. Kasama na ang mga kriminal, mga kababayan, na andun sa simbahan. Ay, Diyos ko, Lord, mga patawarin, mga banal daw, mga kababayan. Sila pa ang mga, mga demonyo. At mga abusado, mga kurakot, pero mabait at mapag-aruga. Mabait. Yan si Rodrigo Duterte. Ang action man yun, hindi yun bulatik. Napa-English ng speech dyan, no? Wala namang ginagawa. Kita mo, Ma'am Nuring, sino lang ba ang nakapaglutas? 3 araw, tinapos niya ang 5 taon na problema sa laglag bala sa airport. Oo. Yung basura ng Canada na tinambakan tayo ng mga medical waste nila. Pinabalik. At kung nung kabasurahan, walang may nakagawa, pinabalik niya. Para ipakita sa kanila na huwag nyo kaming tratuhing basura kahit third world country kami. Kailangan namin ibalik yan sa inyo. Kung Dignidad. kaming gagastosan namin yan upang itapon balik sa inyo. Ganon siya
Ganon siya ka-decisibo, gumawa ng aksyon. Yun ang hindi nagugustuhan nito mga peke at at mga epokrito like Kiko Pangilinan, Matsing, mga sa kababayan. Montiveros, yung mga nagmamalis de Lima, na magporma kung akala mo superior sa politika, Ma'am Lorraine. Yeah. Tsaka Eric, talagang paano man naman hindi mamimiss, kumbaga para ka nagka-boyfriend na napakahusay. O hindi sila magjowa ni Dr. Badoy ha. Talagang iniidolo lang mga kababayan. Mapahanga lang talaga. Dahil sino bang hindi mapapahanga kay Tatay Digong? One of a kind. Napakamahal na mahal ka, tapos bigla ka nagka-boyfriend na pinagbubuhatan ka ng kamay, ninanakawan ka. Para naging boyfriend mo, demonyo. O, di ba? Paano mo naman hindi mamimiss, no? Paano mo naman hindi mamimiss? Yun naman yung kagandahan talaga ni Bangag. Talagang bobo talaga. Bobo. Lalo niya tuloy inangat si PRRD at ang mga Duterte sa mata ng Pilipino. Kabobohan Diyos si me, Eric, alam mo ba Bangagis. yung mga kaibigan ko na dati ay mga dilaw? Ngayon nakikita nila na grabe, ang galing pala ni PRRD. Sinabi mo yun, parang not really, no? So parang Napabilib na sila mga kababayan. Ito palang sinayang natin, no? Tingnan nyo, ang napalit mga kababayan. Bangag. ito yung ginawa niya. Ito yung ginawa niya. Talagang inangat niya si PRRD lalo pa, no? By wanting to eliminate PRRD, lalo pa niya pinalakas, no? By wanting to take the Vice President out of the picture, lalo pa niyang pinakita na presidential. Yan. Yun nga no, sa rating mga kababayan, kung negative na si Bangag mga kababayan sa rating, si PRRD kahit nakakulong na ha, hindi na presidente, ang rating 66%. Wala pa yung ginagawa na ha, wala ng pondo, andun pa mga kababayan, pinatapon pa. Tapos ang nagpadukot, negative na. Ay ako. Yan ang maganda sa buhay. Yes, kahapon lang lumabas ang total survey of all surveys. Yeah. Si VP Sara ang pinakamataas of all government officials. Yeah. Samantalang si Marcos, lugmok na, lagapakpak. Lagapakpak. Tuloy na dumadaos-dos. At saka Eric, yung mga service Pababa pa ng pababa ang Bangag mga kababayan. Daig pa ang spaghetti. na yan, hinimas na yan, minasahe. Oo. Mas mataas pa yan kay Sara mga kababayan dapat. Yang kay Bangag, talagang in-stretch siya yan mga kababayan. Mas na yun, hinilot na yun. Yeah. Mataas pa rin, panalo pa rin si Sara. Magic na yan. Yeah. Mekos na yan. Ma'am, pag-usapan natin ito ulit. Yeah. Let's have time kung may conflict of schedule, but if definitely we will have another episode ng Big Was ng Agila. Your final words, ma'am, before we have some break sa weekend na ito. Ay, weekend na ba? Hindi pa naman. Weekend na, Friday na. Saturday na pala. Saturday morning, inside my head. It's Friday. It's Friday already. I thought it was Thursday. So maraming salamat mga kababayan. Really, it's Friday already. Oh my God. Yeah. You know, you reach my age, parang time just really flies so fast, no? So, Oo nga no. Dati mga kababayan, parang ang tagal ng panahon. Tagal ng oras. Isang taon parang it takes a dekada. Ngayon mga kababayan, isang taon na ang nagdaan. Malapit na tayo Ay nako. Yan talaga ang nasabi natin. Bakit ang bilis? Bukas patay na tayo. Lord. Dati mga kababayan, nung bata pa tayo, ang tagal ng panahon mga kababayan, ang tagal ng oras, ang tagal ng isang taon. Ngayon parang kahapon lang. magwa 1 year na si PRRD, no, sa The Hague. No, itong 1 year na Parang kailan lang yung mga kababayang sinabi ni Tore na hihilain ko yan. din siyang kakalimutan, as if I need to say that, no. Pero wag natin sasayangan yung sakripisyo niya. Lumaban tayo at magsalita tayo. Yan ang itinuro niya sa atin. And maging katulad din natin siya, magician, no? Kung may binabato sa atin na putik, yung putik na yan gagawin nating ginto. So, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong dalawa. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.